Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong nabudol tayo, no? Sabi po ni Congressman Acop at inayunan naman ni Representative Ace Barbers. At ganun din po, meron pong surprise witness ang Quadcom o mystery witness. Ayun po ang sinasabi ni Representative Ace Barbers na siya pong tumatayong chairman ng Quad Committee. No? Pero bago natin yan simulan, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga video, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming, no? And special shout out sa lahat ng ating OFWs, sa mga men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. At ganun din po, ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta, sumusubaybay at tumutulong sa ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces like the Dutertes and their minions and the anti-Marcoses. No? So, simulan natin mga kababayan bago natin i-bring up yung mystery witness na sinasabi ni Representative Ace Barbers at bakit nasabi ni Representative Acop na tayo ay nabudol ni Digong Duterte, no? Okay, so eto po, meron po kasing isang witness doon sa huling-huling ginanap na Quadcom, the 13th episode, no? Mukhang patunay lamang na itong si Duterte at Michael Yang ang mga operatives ng droga dyan sa Davao City. Mukhang ano po, naglalabasan na talaga ang mga worms, no, sa Pandora's box ni Digong, no, na pinaghari-harian nila ang Davao City, nalilinisin niya ang droga. Yung pala sa mismong Davao, sa bayan niya, nandoon ang plantasyon ng droga. Base po yan sa report ni Colonel Asierto na hanggang ngayon ay nagtatago kasi maaari siyang ipategi ng DDS. Okay, sa balita po ng Manila Bulletin mga kababayan, Quadcom witness from Davao brings up fresh drug allegations versus Duterte and Yang. Ito po yung asawa ng isang inchik na hanggang ngayon hindi niya po alam kung nasaan na ang asawa niya. Inilahan niya po yung kwento, paano po sila sinugod ni Digong at yung mga bataan niya diyan po sa bahay nila sa Davao City at hinahanap ang kanyang asawa. After that mga kababayan, nabalita niya na lang sa TV, may nilusob na warehouse. Ayon, yung asawa niya, yung kapatid niya, at ilang kapamilya niya. Hanggang ngayon, yung asawa hindi alam kung patay o buhay. Yun namang mga kapatid at kapamilya niya, hanggang ngayon ay life imprisonment dyan sa Davao City. Hindi natin alam. Diba sabi ni Digong, I planted evidences. Dapat talaga itong si Digong, panagutin nyo na. Pailan nyo ng kaso. Di po ba? Ito po, the last Quad Committee hearing of the year has seemingly produced fresh allegations linking ex-President Digong and his former economic advisor, the drug lord Michael Yang. Tang-ina talaga tong Michael Yang na ito. Magpakita ka kung matapang ka, Michael Yang. Tang-ina kang inchik ka, kamura-mura ka. Ginago mo ang mga Pilipino inchik. Sa Davao City, sila po ay probinsya ng China. Ang dami pong inchik. Yung aide ni Digong at ngayon ay senador ay isang inchik. Huwag nyo po yung iboto, yung inchik na yan, no? Wala pong naipasang batas yung inchik na yan na nasa Senado. To the illegal drug trade through an affidavit revealing the duo's ties to a 2004 raid on a clandestine drug laboratory in Dumoy, Davao City. Tama po si Trillanes.
pinatay lang ni Digong ang mga kakompetensya nila sa droga. At ang bali-balita nga po mga kababayan, di umano, yun daw pong Marawi kaya yung ginanon dahil ang laki daw po doon ng laboratory ng droga na hindi naman kay Digong. No? Dahilan lang ni Digong na merong ganito kaya sinira niya ang Marawi. Nakakaawa po yung mga kababayan natin sa Marawi, mga negosyante po yan. No, napakaganda ng Marawi hanggang ngayon, hindi tinapos ni Digong ang rehabilitasyon. Tignan ninyo, ginago lang kay ni Digong. Kapwa nyo taga Mindanao, ginago kayo. Oo. The raid conducted during Duterte's tenure as mayor uncovered over 100 kilos of high-grade shabu worth 300 million pesos. It was considered the largest drug buy-bust of its time. O ayan po. Sino po yung witness na ito o kanilang resource person? Ito po ay si Miss Jed Pilapil C, wife of suspected drug lord Alan C. and owner of Dumoy Property, detailed the events that led to her husband's mysterious disappearance and her eventual conviction. Dito po, sinasabi po dito ni Miss Jed Pilapil C na pumunta daw po yung Mayor Duterte during that time sa bahay nila at hinahanap ang asawa niyang si Alan C. Tinanong niya bakit pumunta si Mayor doon. Ang sabi lang ni Digong, galit na galit siya sa asawa ni Jed Pilapil. Sinanong niya ulit, bakit po kayo galit? Basta, galit na galit ako sa kanya. Ayun po ang tugon ni Digong kay Miss Pilapil C. Ngayon, nung umalis daw si Digong, pinagbantaan niya si Miss Pilapil na huwag kang aalis dito. At bibigyan daw sila ng security. Ang nangyari, hindi po nagkatotoo na binigyan sila ng security. An hour after na umalis si Digong, pagkabukas daw po niya ng telebisyon sa news, nakita niya, nire-raid na yung kanilang Dumoy warehouse. At may mga napaslang, sabi niya. O ngayon, ang nangyari dyan, since hindi makita yung asawa niya, pati yung kanyang mga kapatid, no? At kasamahan ng kapatid niya, sila po ay inaresto at hanggang ngayon ay nakabilanggo life imprisonment dyan po sa Davao. Naku, mahirap yan mga kababayan. Baka yung asawa nito, naalala nyo yung sinasabi nilang ginawa nilang dinuguan sa kulungan, yung 3 suspected drug lords na inchik? Baka isa doon yung asawa ni Pilapil. Tanungin mo, di ba? O, eto naman pong si Michael Yang, sinasabi ni Colonel Asierto, yung kwento ni Colonel Asierto. Eto po, no? Yung affidavit ni Jed Pilapil na nagsasabing si Michael Yang, no, ay isang close family ties din nila, no? Magkasama pala tong si Michael Yang at si C, no? Ang DCLA Plaza na pagmaaari ni Hong Ming, yung totoong pangalan ni Michael Yang ay Hong Min Yang. Ina talagang mga inchik ito. Pinaglaruan po ng mga inchik ang ating bansa, lalong-lalo na sa Davao City kasi inalagaan ni Digong ang mga kriminal. Sana naman mga taga Davao City magising kayo. Kakahiya po ang bayan ninyo. No? Sana kung manalong Mayor si Nograles, linisin niya yan. I-expel niya ang mga Chinese dyan na mga tiwali, na mga wanted sa China. Ay naging display area namin ng POM. When shows a photo of Yang, Jed confirmed his identity. Tinuro niya po. In-identify niya si Michael Yang and describe him, si Michael Yang, as a close friend of her husband. Jed's statements align with those of dismissed Police Colonel Eduardo Asierto, who accused of Duterte of shielding Yang and other suspected drug lord Alan Lim, alias Lin Wing-song, from accountability during his presidency. Prinotektahan po ni Digong ang mga drug lord. Yung sinasabi niyang ilinisin ko ang drugs, hindi po. Nilinis niya lang sa loob ng 6 na buwan yung mga kakompetensya niya. Kaya nagmayagpag itong si Alan Lim, better known as Lin Wing-song, at si Michael Yang. Walang hiyang mga inchik ito, no? Michael Yang alias Dragon was heavily involved in manufacturing and distributing illegal drugs, sabi ni Asierto. Ayan, base po yan sa report ni Asierto. No, kaya ngayon po si Colonel Asierto ay nagtatago pa rin.
dahil delikado po ang buhay niya. Alam nyo naman, ang DDS, no? Makakwarta yan. Bilyon po ang nakurakot ni Digong, mga kababayan. Nakakahiya. Magkaroon tayo ng presidenteng drug lord. Mamaya sasabihin ni Akop at aayunan ni Barbers, ha? Yung sinasabi ni Akop, ang laking budol. Siya po ang leader ng organized crime, si Digong. Bakit? Kasi nagpasuhol siya sa mga inchik. Tuta si Digong ng inchik. We have a puppet president ng China, si Digong Duterte, at namamayagpag po sila sa Davao City. No? Sila po ang Manchurian candidate ng China. So therefore, lahat po ng may affiliation sa mga Duterte na kandidato for 2025 election, huwag nyo pong iboto yan. Kasi yan po ay malamang baka funded ng China. Ang loyalty ng mga yan hindi sa konstitusyon, hindi sa sambayan ng Pilipino, kundi Digong first, China first. Tignan nyo yung mga ilang senador, ilang congressman dyan. Imbis na ang interes ng taong bayan at ng bansa ang isulong, ano sinusulong? Pinoprotektahan ang Duterte family at ang China. Ano ang statement nila sa West Philippine Sea? Wala po. Ano statement nila sa Pogo? Wala po. Dahil mga konektado sila. Tingnan nyo si Harry Roque, nagtatago. Ha? Yung inyong vice presidente, sobrang above the law. Nagpa-Thanksgiving party daw sa media, yung pala, mga bulagers pala nila. O, tingnan mo, Santiago, paano ka binastos ni Duterte? Sabi mo, nirespeto ka? Hindi po, binastos ka niya. O, pinakita niya, may mga larawan. Mga bulagers pala nila. O, di ba? Nakakahiya po. O, eto, tapos na po ang season 1 ng Quad Committee. Yung kanilang hearing. Magbi-break na po sila. Pero, babalik po sila sa season 2. May season 2 eh. Di ba? Ang galing. Sa Senado, wala. Seasonless yan eh. Walang lasa ang Senado. No? Ampaw ang mga ilang senador kasi ang daming maka-Duterte. Ang tanongin natin, kayo ba nakinabang sa mga sobrehan ng Duterte? O, di ba? Ilang mga sobre ba ang tinanggap ninyo? O baka naman direkta sa inyong mga GCash account. Ayun lang po, mga kababayan. So dito, may sinasabi po si Representative Ace Barbers, ang chairman ng Quadcom. Manila Bulletin. Barbers brings up mystery witness for Quadcom hearing next year. Aba, may mystery witness? Sino kaya itong mga mystery witness na to? Sana naman, hulaan ko yung representante ng Davao City 1st District. Yung tinuturo ni Mark Taguba sa Kasiguban, di ba? Yung may Duterte din ang last name. Saka yung brother-in-law niya, yung asawa ba ng BP yun? Oo, abogado daw yun eh. Oo, inimbitahan pero hindi umaaten, pero takot naman silang i-contempt nitong Quadcom. At may pa-mystery-mystery pa na witness para sa season 2? Wow! O tandaan ninyo, mas maganda pa ang Quadcom kaysa sa mga TV show ni Cardo. Si Cardo walang pahinga eh. Pero ito, parang yung TV show lang dito ng mga NCIS, meron silang fall break, babalik na lang sila ng spring, matatapos ng bago mag-summer, break ng summer, and then fall. Ganon. Kaya may season 1, ang laman episodes ng season 1 ay 10 episodes, parang K-drama lang, hanggang season 1 lang, 16 episodes. Kay Cardo, forever. Etong Quadcom, season 1 hanggang episode 13. O, lucky 13, di ba? O, di ba Digong? Numero mo yan, favorite number ni Digong, Judas, 13. Dapat, kung si King Arthur may Knights of the Round Table, ilan sila? Kung si Jesus Christ merong 12 sa Last Supper, si Digong may 13. Saan sila? Doon sa Davao Farm. Oo, sa Alligator Farm ng Davao. Oo. Kaya mapalad po, napakaswerte po ng mga taga Davao City because you have
the mayor that useless, you have the VP that is useless, you have the congressman that is useless, and you have the former president that is the leader of organized crime. No? Palakpakan! Ito po ang sabi ni Ace Barber. The next House Quadcom hearing won't happen until January next year. But overall, Chairman Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers is already hyping. Ay, hinahype niya na po, no? Their next mystery witness. Abay, parang hindi niya alam kung anong dudukutin niya dyan, no? Ito po ang sabi niya. Without sharing specifics, the Mindanao lawmaker said the testimony of the new witness could give weight to the investigation on Pogo. Pogo naman sila ngayon. Nag-usap-usap kasi kami. Siguro may laman. May bigat. May weight, ika nga. Oh. Kaya dapat, maganda ito ha, Barbers. Sorpresahin mo kami. Kung baga sabi nga nung sa moving Ratatouille, yung pambata Disney movie, sabi nung food critic, surprise me. Di ba, Maritel? Oh, surprise me. Barbers previously said that the Quadcom was about to conclude its hearing on the Pogo issue, as the Solons have also gathered enough information. The new witness has at the very least made him reconsider this position. Ay! Tatapusin na pala dapat, kaso biglang may mag-a-appear na surprise witness. Sino kaya yan, no? May idea ba kayo, mga kababayan? Ano, against Harry Roque? Against Duterte? Kasi sabi ng DOJ, yung isang undersecretary, kulang daw sa mga ebidensya na magliling kay Digong sa drugs. Ay, nako, alam na this. No? Nakapag-imbestiga na ba kayo ng maayos, mga kababayan? Wala daw. Nabasa ko sa report eh. Sabi ni Representative Barbers, we may be wrong sa aming assessment, kaya nga humingi kami ng tulong sa ating legal team ng House na pag-aralan ninyo yan. Tignan ninyo at sabihan nyo kami kung ano ba yung maaring maidagdag niya doon sa mga nakuha o nakalap na natin ng mga impormasyon doon sa usapin ng Pogo. The big problem about this witness is consistency or apparently the lack thereof. Bakit nyo pa kukunin palang mystery witness? Sino yan? Naku, nakakatuwa ito, mga kababayan. Gawin nyo ng season 2. Parang yung mga narcos lang. Oo. Narcos Mexico, Narcos Colombia, Narcos Korea, ganun eh. Parang money heist. Oo. Dapat sa money heist, ang mga karakter ay ang Duterte saka yung mga minions nila. Money heist, Davao. Money heist, Malacanang. Money heist, BP. O ganon, BP and her brothers. Ang problema lang, medyo pabago-bago. Hindi naman namin sila pipilitin gaya ng lagi naming paulit-ulit na sinasabi. Sa susunod, kung wala pa rin siyang ibinigay na impormasyon, maaari, hindi na namin siya bigyan ng pagkakataon. Nako, talagang isa o dalawa ito. Ayos ito, mga kababayan. So, antayin po natin. Mystery witness. O yan, baka ano kayang pwedeng i-title sa season 2 na itong Quadcom na ito, no? Kasi po yung Quintacom, may season 1 na. O, magbigay nga kayo ng title nung season 1 ng Quadcom. Ha? Season 1, Unraveling the EJK, Pogo, and Human Trafficking. Ganon, ano? Maganda siguro yun. O kayo nga, sa season 2, ano kaya? No? Pwede nating i-title dyan. Representative Ace Barbers, dapat meron kang pa-reward sa ganyan eh. Title, yung magbibigay ng titulo. Season 1, Quad Committee, Unraveling the Mystery of Pogo. Drug war. Ganon. Di ba? Ang ganda niyan. Ngayon, punta naman tayo dito, mga kababayan, sa sinabi ni Representative Akop. Kasi tahasan niya pong sinabi, mga kababayan, sa kanyang statement doon sa Quadcom. Politiko. Tayo ay nabudol.
House panel uncovers grand criminal enterprise behind Duterte drug war. Ayun, na-uncover nila ang criminal enterprise sa drug war ni Digong. The evidence and testimonies in the investigation conducted by the House Quadcom have exposed a grand criminal enterprise involving high-ranking government officials, systemic corruption, and international drug trafficking networks behind former President Duterte war on illegal drugs. Antipolo Representative Romeo Acop, Vice Chairperson of the committee, made this assertion on Thursday, the last hearing of the Quad Committee of the year. Ladies and gentlemen, the Quadcom has started to uncover a grand criminal enterprise, and it will seem that at the center of it, former President Duterte. Napakasakit po nito dahil parang tayo ay nabudol. Hindi po tayo parang, tanggalin mo na yung parang, Congressman Acop. Tayo ay nabudol ni Digong. Sinungaling. So therefore, ang sinungaling ay kapatid ng mambubudol? Di ba? Ilang beses nagsinungaling si Digong. Ang yabang-yabang, akala mo matapang. Yung pala, pinalibutan niya ang sarili niya ng mga tsekwang kriminal. Pinaikot si Digong ng mga tsekwa. Ang tanong, magkano ang nakuha ni Digong? Mahirap po ang trabaho namin dito sa Quadcom. Walang gustong bumangga sa isang popular na dating presidente. Pero kami po, tulad niya, ay halal ng taong bayan. Shout out sa Quadcom, According to Acop, the Duterte administration most trusted officials who wielded both the purse and the sword, correct, of the Republic, but instead of serving the people, they weaponized these powers for personal and political gain. So kasuhan nyo sila. Unahin nyo na si Digong kasi hinahamon niya kayo. Kasuhan nyo ako dito sa Pilipinas. Mag-antay ka, tandang Corimao. Hayop ka. Sinungaling. No? Ang sinungaling ay kapatid ng mambubudol. It is most unfortunate, however, that the sword was used to slit or to slit, stab, and slash the very people it swore to protect. We, the people, correct. Ilan ang namatay sa kanyang peking drug war? No? Napaniwala po ako dyan, mga kababayan. Tuwang-tuwa pa ako, yung pala. Wala. Ang protektahan niya ay kundi ang mga amo niyang tsekwa. Kasi baka naman, isang kwarto. Kumbaga, master's bedroom pa dito. Pag nakita nyo ang master's bedroom dito ng mga bahay, ang lalaki. Pati closet niyan, ang lalaki. Baka ganun ang binigay na kwarta kay Digong. And the purse was used not to benefit the Republic, but to line the pockets of the few. Nilunod nila ang bayan natin ng droga at kumita dahil dito. Ayos, Congressman Acop. Iboto nyo po ulit yan. Ibalik ninyo kung re-electionist yan. Ganyang mga mambabatas, may balls, may bayag. Hawak nila ang bayag nila. Ika nga ni Ali Bugha. Bit-bit nila ang bayag nila. Hindi tulad ni Digong. Itinago sa brown star piece niya. Acop cited the testimony of former Police Intelligence Officer Colonel Eduardo Acierto, who categorically named Duterte and Senators Bongo and De La Rosa as integral personalities in protecting the illegal drugs network in the Philippines. Patay! Kaya pala, si Bato ang ingay-ingay. Inaalipusta niya yung sa tingog, yung pakikipag sapi nito sa PhilHealth at DBP para sa pagpapalaganap ng mga healthcare sa bansa. Sabi ni Asidre, wala kaming hahawakang pera. Kami lang ang mag-e-educate sa mga kababayan natin. Mapastrak ang kanilang mga medical bills, kanilang medical concerns. Pero si Bato, sabi niya, pinupolitika kasi re-election. Iingay siya, pero Bato, sabi ni Asidre, nilalayo mo lang ang issue sa'yo sa EJK. Si Bongo,
Si Bongo, naging presidente ng bansa ng panahon ni Digong. Oo, Chekwa ang namahala sa bansa nung 6 years ni Digong. Oo. The lawmaker also mentioned the tale of 2 shipments in 2017 and 2018 with one involving 6.4 billion worth of shabu and the other 3.4 billion worth of shabu. That will be approximately 10 billion pesos worth of shabu. Both were smuggled into Manila International Court container. Witness Mark Taguba and former Custom Intelligence Officer Jimmy Guban detailed how the former president's son, Davao City Paulo Duterte, the husband of Pusit Manasseh Carpio, and his former economic advisor Markel Yang allegedly orchestrated the shabu shipments. Both Taguba and Guban testified that shipments bypass. Bakit na bypass? Because of what? Of these 3 na mga manloloko, na mga drug lords. Bypass inspection through the TARA system within the Bureau of Customs being controlled by the Davao Group. Biruin nyo, nakapagpasok na ng shabu, hindi pa nagbayad ng taripa para po sa gobyerno. Ninakawan pa nila ng taripa ang para sa gobyerno kasi may mga kasapakat sila sa customs. No? Commissioner Rubio, may political will ka ba para linisin mo yung customs na yan? Ang sama po ng imahe ng customs, mga kababayan. Paano po ito nakalusot? It's a crack in our system. A crack in the Bureau of Customs. The TARA system, grease money, allowed shipments of dangerous drugs to pass through without x-ray or inspection. Siyempre, kasapakat. Magkano? Ha? ACOP also mentioned the reward system in the Duterte drug war campaign. Every kill was compensated, and the bigger the catch, the higher the pay. It also led to countless EJ case, over 30,000 deaths according to data. Ayan. Former police officer Arturo Las Cañas, who also submitted an affidavit to the International Criminal Court, described Duterte as the Lord of all drug lords, ayun, accusing him of using his anti-drug campaign as a tool to eliminate competition while protecting key players in his drug trade. Yan na lang po. Bakit hindi nyo pakasuhan itong mga animal na to? May kasama pa kayong congressman dyan, no? Na hindi nag-a-attend. Las Cañas, a self-confessed hitman and former member of the Davao Death Squad, testified that Duterte directly ordered the killings of drug chemists and workers involved in the Dumoy laboratory in Davao City. Tignan nyo. Ang dami na nagsasabi. Yung latest, si Jed Pilapil C, yung asawa ni Alan C, na hanggang ngayon ay nawawala. Hindi niya alam kung buhay patay pa. Ayan, no? Hitman ni Digong. Ayaw pa rin yung paniwalaan? Kayo pa rin, Duterte lang ang malakas? Oo, Duterte lang ang malakas mangbudol. Duterte lang ang malakas magsinungaling. Ayan. ACOP stressed that the Quad Committee will continue investigation with a firm commitment to hold those responsible accountable and aim at closing the systemic loopholes in the law. We will leave no stone unturned. Nako, Congressman Acop, dapat magdoble ka ng bodyguard. Nasa ano na kayo? Nasa dartboard, sa bullseye nitong mga Duterte. Nako, tandaan ninyo, pag nako-call out ang Duterte, gaganti at gaganti ang mga yan. Kaya mag-ingat-ingat po kayo. Tingnan nyo na lang si Pusit, di ba? Do not ever mention my name. Kung hindi, yari ka. Oo. Mapaghiganti po sila. Hindi po sila marunong magpatawad. Yan po ang mga Duterte. Kaya Congressman Acop, kayo dyan po sa Quadcom, nako. Pagdasal natin, manaig ang katotohanan. Manaig ang batas. Rule of law. Kasi ito pong mga Duterte, above the law. Nabigyan lang sila ng pagkakataon ng 6 na taon. Piling nila kanila po ang Pilipinas. Pero mga tuta ng inchik. Tuta ng inchik si Digong, mga kababayan. Tapang-tapangan lang. Kaya ingat kayo, mga traidor po yan. Oo. Diba? Si Sara Duterte, kumausap na ng hitman. Si Digong, inamin niya, meron na akong Davao Death Squad, mga gangster, mayayaman. O yari po, pag nag-utos ng mga yan, kaya ingat po kayo. Pagdasal natin sila, no? Na sila po ay i-safeguard ng mga angels galing sa itaas. Hindi galing dun sa impyerno ni Kibuloy. Oo. Ito naman, ang sabi ni Barbers, inaayunan niya po si Acop.
Inquirer. Quadcom shares ACOP's view that drug war was deceptive, sabi ni Barbers, ayon po sa Inquirer. The drug war probe summary given by Antipolo 2nd District Romeo Acop that the past administration's anti-drug campaign was deceptive. Kaya si Duterte ay isang mambubutol at manloloko. Is a sentiment shared by the entire Quad Committee, sabi ni Ace Barbers. In an online briefing on Friday, Barber was asked if he agreed with Acop's sentiment about former Duterte's president tricking the people into waging a drug war when it had supposedly protected members of drug syndicates. Well, that's the general sentiment of the Quad Committee. Because Michael Yang may be one of the biggest deceivers who pose as a legitimate businessman. O hindi naman po yan kasi Pilipino eh. Ina talaga, naloko tayo mga kababayan. Ang sarap manabunot. But behind of all his businesses, he used our officials so that he could ship tons of illegal drugs into our country in the guise of being a legit investor. So that for me is really how we were duped. O naloko. Ha? Yan po mga kababayan. Kaya totoo po to. Okay, ito po ang sabi dito sa dulo ng report na ito. Studying piling of cases. It's about time! Sa dami ng nakalap nyo na, kasuhan nyo na itong mga Duterte, lalo na yung kasamahan nyo diyang isang mambabatas. As to whether the Quad Committee would recommend filing cases against Duterte's and allies, Barber said it was something that members would study. We are still studying that because following the admission of our former president at the committee hearing, as we always say, basically our recommendation will be based on what we see, hear, and the evidence, testimony, and documents that we received during the hearings. We are not a court. We issue a recommendation, maybe one, to conduct a deeper investigation by the appropriate agency. Which agency? It may be the MBI. Nako, MBI? Ha? MBI? Talaga lang? Eh yung BP nga oh, sobrang lambot. Parang lambot joy. Parang tissue paper. Lambot joy. O silang pamunas ng wet packs ni Sara Duterte. NBI talaga. PMP? Pwede. May tiwala ako kay CIDG Chief. Oo, si Torre. Oo. Or maybe a recommendation is to file cases. Ombudsman? Nako, tanggalin nyo muna yan. Oo. Then if these are administrative cases, it will be with the agency involved or the office of the Ombudsman. DOJ? Nako, tanggalin nyo ang mga Duterte minions dyan. Ang dami po na mga nilagay si Digong para protektahan niya. Ayan. The final list, Barber said, may be released along with the partial committee report. O, ayan. Nakakahiya po. Duterte's relatives, allies, name drop. O, in ACOP summary and through several Quad Committee hearings, Duterte's relatives and allies were name dropped as possibly involved in the illicit drug trade, EJ case during the drug war, and the illegal activities inside the Pogo. For example, Dabao-san, now Davao City First District, Paulo Duterte was accused of by former Bureau of Customs Intelligence Officer Jimmy Guban. At si Taguba, involved sa smuggling, including the entry of crystal meth or shabu concealed in magnetic lifters in August 2018. Bakit hindi nyo to, ipatawag itong mga to? Pati yung asawa ni Pusit, ipatawag ninyo. Si Michael Yang, wala na yan. Naduwag na po yan. Nagtatago na po yan. Protektado na po yan. Kasi pag yan nahuli, kakanta po yan ng Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, at pabalik, do, ti, la, sol, fa, mi, re, do. Si Dogong ang aking mastermind. Sino kasama niya? Si Gobong. Si Batogo. Ganun po eh. Oo, maririnig mo na lang yan pag nahuli si Michael Yang. Dogong ang aking amo, kasama si Batogo. Kasama rin si Paolo at Carpio. Di ba mga kababayan? Ayan. Nabudol tayo ni Digong.
Digong is the centerpiece of this drug ring. Siya po ang pinaka-top level dyan because he is the president, no? Kasama ang kanyang mga anak, ang kanyang son-in-law. Tama po yun. Nabudol tayo, naloko tayo ni Digong. Mambubudol, manloloko. Ayan po yan mga kababayan. No? Nakakahiya po. We have the president that hindi po loves no? That robs us. And you have the siblings that robs us more. Budol, manloloko, sinungaling. Kaya ang sinungaling kapatid ni Magna. Yun po yan. Kayo po, ano pong inyong masasabi mga kababayan? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.